the station. Magandang gabi po sa inyo mga kapatid, mga kababayan, mga kaibigan. Samantalang nakasakay po tayo dito sa LRT, nais ko lang magbahagi at samantalahin ang panahon at pagkakataong ito upang ipaalpot sa inyo ang mabuting balita ng kaligtasan. Opo, tunay na ang pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo ay napakalapit na po. Kasi lahat po ng mga palatandaan na kanyang ibinigay tungkol sa kanyang muling pagdating ay nangyayari na po, lalo tigit sa ating kapanahunan ngayon mga kapatid, mga kaibigan at mga kababayan. Ang mga balita sa radyo, telebisyon at maging sa mga pahayagan at social media, ang mga nangyayaring kaganapan, ang matitinding mga kalamidad, pagbaha, lindol, buhawi, bagyo at sari-saring mga kasamaan ng mga balita, patayan, kriminalidad na nangyayari at corruption sa ating pamahalaan, ay ito po ay nagpapatotoo mga kapatid na tayo'y nabubuhay sa huling kapanahunan ng kasaysayan ng kasamaan ng mundong ito. Subalit ganun pa man, ang Panginoon ay talagang hindi nagpapabaya sa kanyang pangako na siya'y muling darating. Ang ating Panginoon may pangako. Sabi ng Panginoon, 2,000 taon na ang nakalilipas, huwag kayong mag-alala, huwag magulimihanan ang inyong mga puso. Magsisampalataya kayo sa Diyos, magsisampalataya naman kayo sa akin. Sa bahay ng aking amay maraming tahanan. Kundi gayon ay sinabi ko sana sa inyo, ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. At kung ako'y makaparoon at maipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan, ako'y muling darating. Opo mga kapatid, sa pagbabalik ng ating Panginoon, 2 uri lamang ng taong kanyang dadatnan. Yung mga maliligtas, yung mga mapapahamak, yung mga masunurin, yung mga masuwayin. Mahal na mahal po tayo ng ating Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, manampalataya sa Kanya, maliligtas, sapagkat nasusulat, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay ang Kanyang bugtong na anak, upang ang sino man sa Kanya'y sumampalataya ay di mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan, walang hirap, walang sakit, walang problema, at higit sa lahat wala ng kamatayan. Kaya samantalahin po natin ang panahon na pakinggan ang salita ng Diyos. Sabi ng Panginoon, ang sa akin sumasampalataya ay gagawin kung anong ang aking ginawa. Na kung paano ang Panginoon nagpakababa, naging masunurin, gayon din po ang bawat isa sa atin. Ang tunay na nananampalataya, nakikinig ng salita ng Diyos at pinapahalagahan ito. Kasi ano pong kabuluhan na makamtan natin ang mga bagay dito sa lupang ito kung hindi naman po tayo handa? Kung babaliwalain po natin ang paghanda sa napakalapit na pagdating ng Panginoon. Alam nyo ba noong unang panahon ay ginunaw ang mundong ito dahil sa ang kasamaan ay grabe na noong unang panahon, sa panahon ni Noe. Ang mga tao ay pinangaralan, hindi nakinig sa babala. Sa loob ng 120 taon, mga kapatid, nangaral si Noe at ginawa ang daong, pero walang naligtas kundi ang kanyang sambahayan lamang. Kaya sa mga huling araw, sabi ng Panginoon, ko paano ang kaarawan ni Noe, gayon din na ang mga tao ay nagsisikain, nagsisinom, nag-aasawa, binabaliwala ang mga babala ng mga lingkod ng Diyos. Kaya kung mahal natin ang Panginoon, pakikinggan po natin ang babala ng ating Panginoon. Hindi niya nais na tayo'y mapahamak. Sabi po sa banal na kasulatan, hindi nagpapabaya ang Panginoon sa kanyang pangako na siya'y muling darating. Hindi pa niya tinutupad yun alang-alang sa atin. Binibigyan pa po tayo ng pagkakataon upang magbalik loob sa Diyos at magsisi sa lahat ng kasalanan. Sapagkat hindi niya nais na ang sino man ay mapahamak. Segundo Pedro Kapitulo 3 talatay 9. Sapagkat nasusulat po, darating ang araw ng Panginoon biglaan lamang, na kung saan ang sangkalangitan sa araw na yan ay mapaparang kasabay na malaking ugong. Ang mga bagay sa langit ay matutunaw sa matinding init, at ang lupa at ang gawang narito sa lupa ay pawang masusunog. Kaya anong kabuluhan po mga kapatid, mga kababayan at mga kaibigan, na makamtan natin ang mga bagay dito sa lupang ito kung hindi naman po tayo handa? Anong kabuluhan na mayroon tayong magandang hanap buhay, may pera tayo sa bangko, mayroon tayong sariling bahay at lupa, at meron tayong mga sasakyan, nakapag-aral tayo, nakapagtapos tayo na matataas na sa paaralan, mataas na paaralan ng kolehiyo, kung hindi naman po tayo handa. Kaya isipin nyo yan mga kapatid, mahal na mahal tayo ng Panginoon. Kaya na ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako. Binibigyan tayo ng paalala, babala, paiwatig upang
maalala natin siya. Ibigin natin ang Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip, buong lakas. Ibigin natin ang ating kapwa tulad sa ating sarili. Yan ang pangunahing utos ng Diyos sapagkat nasusulat, ito ang kabuuhan ng lahat ng bagay, lahat ng nakarinig. Matakot sa Diyos, sundin ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Ang ating tungkulin dito sa lupa hindi lamang magtrabaho, hindi lamang kumain, hindi lamang kung ano-anong mga pagkabalahan natin at mag-aral. Tama yan, okay yan. Pero higit sa lahat, huwag nating kalilimutan yung tungkulin natin sa Diyos na sundin ang kanyang mga utos. Huwag kayong magkakaroon ng ibang Diyos sa aking harapan ayon sa 10 utos, sabi ng Panginoon. Huwag kayong gagawa ng mga larawang inanyuan na kawangis ng nasa langit, ng nasa lupa o ng nasa ilalim ng lupa. Huwag yung luluhuran, huwag yung paglilingkuran, sabi ng Panginoon. At ang pangatlong utos, huwag yung babanggitin ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan. Sapagkat hindi aariing walang sala ang bumanggit sa kanyang pangalan sa walang kabuluhan. Banal, kagalang-galang ang pangalan ng Diyos, mga kapatid. At ang pang-apat na utos ng Diyos, alalahanin nyo ang araw ng Sabat upang ipangilin. 6 na araw kayo maghahanap buhay at gagawin ninyo ang lahat ng iyong gawain. Ngunit ang ika-7 araw, banal na araw ng Panginoon. Iyan ay pinakabanal. Pinagpala ng Panginoon ang ika-7 araw. At alam nyo ba kung ano yung ika-7 araw? Iyan ay araw ng Sabado, hindi po linggo. Iyan ang orihinal na araw ng Panginoon na alaala sa kanyang paglalang ng langit at lupa. Ito ngayong gabi ng Sabado po ngayon. Ito po'y pinakabanal, binindisyonan ng Panginoon bilang pag-alaala sa ating Diyos na lumikha ng langit, lupa, dagat at lahat ng nangaroon, pati o 10 ng tao. Kaya mga kapatid, kung mahal natin ang Panginoon, magtatanaw tayo ng utang na loob sa ating Panginoon na siyang may hawak ng ating buhay, nagbibigay proteksyon sa atin. Marami mga naaksidente, maraming din na nakakauwi sa kanilang tahanan dahilan sa mga aksidente at bigla ang kamatayan. Pero ang Panginoon nagbibigay proteksyon sa atin. Kaya samantalahin po natin, kapag ka ang mga salita ng Diyos ay ating napapakinggan, bigyan po natin ng daan na pakinggan ang mga salitang ito sapagkat ito ay para sa ating daan ng kaligtasan. Matatamo natin ang buhay na walang hanggan sa pamagitan ng patuluyang pagsasaliksik ng salita ng Diyos, mga kapatid. Mahal na mahal natin mahal na mahal tayo ng Panginoon, kaya mahalin din natin siya. Isuklian natin ang pagtanaw ng utang loob sa pamagitan ng pagtanggap sa kanyang paanyaya ng kaligtasan. Ang ating Panginoong Jesucristo na bayubay sa krus ng Kalbaryo upang tubusin ang sangkatauhan sa lahat ng kanilang mga kasalanan. Kung kanilang pagsisisihan, ikalulungkot at tatalikuran ang kasalanan, tapat at banal ang Diyos na tayo patatawarin, lilinisin sa lahat ng kalikuan. Kaya mga kapatid, mga kababayan ko, ngayon lamang sa mga oras na ito, inyong napakinggan ang salita ng Diyos at maaring din na tayo magkita at maaring kung saan na kayo mapunta at kami at sa iba naman mga ngaral. Pero huwag niyong kalimutan palagan ang inyong mga narinig. Sapagkat darating ang panahon kapag kayo'y naligtas, sama-sama tayo sa langit na bayan na inihanda ng Panginoon. Walang hirap, walang sakit, walang problema at higit sa lahat walang kamatayan, mga kapatid, mga kababayan. Tandaan po natin, ang panawagan ng Diyos, matakot kayo sa Diyos. Magbigay na ng kasiyahan sa Kanya dahilan dumating na po ang panahon ng Kanyang paghatol at magsipsamba kayo sa Diyos na lumikha ng langit, ng lupa, ng dagat, ng mga bukal ng tubig. Kaya mga kababayan ko, alam kong busy kayo sa inyong mga cellphone. Alam kong naririnig niyo kahit papaano ang salita ng Diyos na aking sinasabi at sinasalita. At kung kayo ay tunay na anak ng Diyos, alam ko pag uwi nyo sa inyong tahanan, ipapaalala ito ng banal na Espiritu. Tandaan po natin, mahal na mahal tayo ng Panginoon. Sampalatayanan natin ang ating Panginoong Jesucristo na nabayubay sa krus ng Kalbaryo. Siya ang atanging tagapagligtas ng sangkatauhan kapag ang mga tao, ang sangkatauhan ay nagsisi sa mga kasalanan. Nais lamang ng Diyos na magsisi, mga kapatid. Ang pagsisisi ay pagtaako ng kasalanang nagawa na siyang paglabag sa utos ng Diyos at pagtalikod sa mga kasalanan na paglabag sa utos ng Diyos. Kaya nga sabi sa Biblia, kung inyong ipapahayag ang inyong mga kasalanan, ang Diyos ay tapat at banal na kayo patatawarin at lilinisin sa lahat ng inyong kalikuan.
at hindi naaalalahanin ang inyong mga kasalanan. Yan lamang pong hinihiling ng Diyos, magsisi. Aaringgan na po tayo at tutulungan tayo upang tayo makapanagumpay sa lahat lang sari-saring mga tukso at pagsubok dito sa buhay sa mundong ito. Mahalang mahalaga po mga kapatid, ang buhay na walang hanggan. Nang gaya ng nabanggit ko, walang hirap, walang sakit, walang kamatayan. Kaya pahalaga na po natin ang paayaya ng ating Panginoon. Maraming salamat, pagpalain tayo ng Panginoon. Nais ko mag-uko lamang na maikling panalangin. O Diyos, dakila po naming Ama na ang tahanan na sa mga langit. Narito po kami nakasakay sa LRT na ito, na kung saan ang mga pasahero kasama ko ngayon, kaya ay napakinggan ng mga nakapakinig ng salita ng Diyos. Pagpalait ingatan sila sa pag-uwi ng kanilang tahanan, iligtas sa anumang mga panganib at mga kagulumihanan at mga kasamaan ng laban ng ginagawa ng kaaway. Kayo po ang magbibigay sa amin ng proteksyon sapagkat kayo ang aming Diyos na siyang aming kandungan at aming gabay sa pamagitan ng mga sinugong anghel. Patawarin kami sa lahat ng aming mga kasalanan, Ama. Marami pong salamat sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Thank you po sa pakikinig.